ay nagpapatuloy sa atin pong Sunday School. We are still in Christology para po sa buwan ng Nobyembre. At tayo po ay may pinamagatang Knowing Rightly Christ Our Righteousness. It is very important, as we have been establishing these past few Sundays, it is very important for us to really know and to rightly know the Lord Jesus Christ, kung paano po siya nagpakilala sa atin, paano siya pinahiwatigan in the Old Testament ng lumang tipan, at kung paano siya idinidescribe at pinibigay yung kasaysayan patungkol sa tamang pagkakakilanlan kay Kristo in the New Testament, sapagkat ang tunay na kaligtasan ay atin lamang matatamo kung tamang pananaw at pagkilala kay Kristo ang atin pong pinangahawakan. The right salvation or the right saving work is only done or can only be done by the right saving Christ. So therefore, wag po natin na maliitin na bagamat tayo ay humahawak sa doktrina ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang or justification by faith alone, but unless the object of that faith alone is the proper or right Christ alone, then we won't be justified, let alone hindi rin tayo masasanctify kahit pa ating tinitingnan ang mensahe ng Ebanghelyo. We can never have the right gospel without the right Christ of the gospel. Pinakapuso po ng Ebanghelyo, hindi lamang ang gawain ni Kristo, pati po ang tamang persona ng atin pong Panginoong Hesukristo. Nag-umpisa po tayo by tackling the hypostatic union, yung tinatawag nating pagkukonekta or pagsasama ng dalawang magkaibang kalikasan sa iisang persona ni Kristo. Tiningnan natin kung paano natin po noong nakaraang linggo dapat unawain ang tamang pagkatao at tamang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. It is not enough for us to know that there are two natures in one person of Christ, but we have to really legitimatize galing sa kasulatan. We have to really think of mula sa kasulatan kung paano tunay na tao at tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tunay na tao, siya ay may laman at dugo, siya po ay may tunay na laman at kaluluwa, at ang kanyang kaluluwa nilinaw natin, dahil ito kalimitan ni confusion ng marami, ang kanyang kaluluwa, bagamat yung invisible aspect ng kanyang pagkatao, ay hindi ang kanyang pagka-Diyos. Alam nating at least parehas ang kaluluwa ng tao at ang ating Panginoong Diyos being meron tayong doktrina ng the spirituality of God, which says that God has no parts, God is invisible, pero it doesn't mean that the soul of Christ is necessarily or automatically His divine nature. So kailangan pa rin natin pag-ibahin yon. Sa kasulatan kasi yun yung ipinapahayag sa atin. Sa kanyang pagka-Diyos, hindi maitatanggi na siya bago pa mang magkatawang tao ay tunay ng Diyos, at siya ay bahagi, mahirap, let me paraphrase. Ayaw natin ng tripartism, no? Siya ay isa sa mga persona ng ating nag-iisang Diyos. Siya ang tinatawag na ikalawang persona without necessarily thinking of hierarchy. He is God the Son. Sa atin pong tatlong persona ng iisang Diyos. Ngayon naman, tatalakayin natin sa napakahalagang aspeto ng pagkilala kay Kristo. Kaya ang ating title ay Tempted Just As We Are, Yet Without Sin. Kasi isa sa mga bagay na kailangan natin panghawakan, lalo na pagdating sa mensahe ng Ebanghelyo, ang tamang tagapagligtas ay hindi nagkasala. Lahat ng mga tunay na Kristiyano ay nagkakaisa doon po sa paniniwalang iyon. Let me start with that. All true Christians agree about the sinlessness of the Lord Jesus Christ. Ito po ay isa sa mga non-negotiables din. Pag pinag-aralan natin si Kristo, alam natin for us to have a righteousness that is secured by Christ, na tatanggapin ng ating Diyos Ama, dapat ang ating Panginoong Hesukristo, at yun naman talaga ang nangyari, ay hindi nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa kanyang apeksyon. So yun po ay paniniwalaan ng lahat ng Kristiyano. It cannot be disputed dahil magbibigay po ako ng ilang halimbawa sa kasulatan. For instance, sa Hebrews 7:26, coming from the ESV, sabi po dito, "For it was indeed fitting that we should have such a high priest," talking about kay Christ, "that is what? Holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens." So, makikita natin yung sinlessness at yung holiness ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang isa sa mga opisina bilang tagapamagitan ay tumayo bilang ating punong pare. We have passages like 1 Peter 2:22. He committed no sin. Napaka-payak, napaka-straightforward.
He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. Makikita rin natin 2 Corinthians 5:21 in terms of substitutionary atonement o paghalili. For our sake, He made Him to be sin, not na naging sinner siya, pero siya naging sin bearer who knew no sin. Ibig sabihin, wala siyang minahal, wala siyang kinumit na kasalanan, so that in Him we might become the righteousness of God. So kaya nga siya non-negotiable yung sinlessness ni Christ. So unless siya ay talagang sinless, we cannot become the righteousness, or He cannot become the righteousness of God on our behalf. Kailangan a perfect sinlessness ang meron ng ating Panginoong Hesukristo. And yung ating pinagkuhanan ng pamagat, Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect, sa lahat ng aspeto, has been tempted as we are, yet without sin. So now that it is established, non-negotiable yung paniniwala dapat o paghawak ng isang tunay na Kristiyano pagdating sa sinlessness ng ating Panginoong Hesukristo. However, we could be gracious and charitable pagdating sa pagsagot sa tanong na ito. Though He never sinned, yun ay ating kinikilala na, was Christ during His earthly ministry able to sin? Pagdating sa tinatawag nating posibilidad o abilidad ba ni Kristo na magkasala o hindi magkasala, ito po dapat charitable tayo. So ito yung isang bagay na maaaring inadequate o maaaring nagkakamali pa ang isang Kristiyanong humahawak sa sinlessness ni Christ. Pero ang kanilang problema is not that they are heretics. Heretics sila pagka dininay ang sinlessness. Nakukuha niyo po? Pero kung halimbawa ang kanilang medyo struggle pa or medyo inadequate pa pagdating sa understanding is yung capacity or ability or possibility of Christ to sin or not sin during His earthly ministry, may dalawa tayong kampo. Natitingnan natin, pero tututok tayo dun sa kampo na ini-espouse ko na ngayon, or the camp that is now, or the camp that I am now espousing as my position. Sabi nga ni Stephen Wellum, pagdating sa dapat nating pagiging charitable, pagdating sa ating mga kapwa Kristiyano, that we may differ doon sa capacity or non-capacity ni Christ to sin. Sabi rito, historically, classical Christology has argued that our Lord Jesus Christ experienced temptation like us, yet He faced it as one who was unable to sin. Hence, the affirmation of the impeccability of Christ, or in Latin, non posse peccare. On the other hand, is that Jesus experienced temptation, and that although He never sinned, He was able to do so. Hence, the assertion of Christ's peccability, o in Latin, ose non peccare. So historically, meron talagang dalawang kampo. Dalawang kampo. Those who believe in the impeccability of Christ, so yung kanyang kawalang kakayahang magkasala, and those who believe in the peccability of Christ, na may kakayahan si Kristo magkasala. Ako ay dating nasa kampo sa ibaba. I was used to be holding to the peccability of Christ. Buti na lang ay may mga kinasangkapang tao ang Diyos upang muli kong tingnan. May mga gumabay, may mga nagbigay ng kanilang insight, nagbigay ng references, para talagang suriin muli ang aking posisyon, ang aking tindig o pagtindig dito, at sa awa ng Diyos ako ay naliwanagan. So hindi ito dahil ako mismo ang nakadiskubre ng inadequacy ko, pero dahil may ginamit ang Diyos na mga tao. Kung hindi nangyari yung Theotalk nung nakaraan dito, hindi papasok sa akin yung kaisipan na muling suriin itong mga bagay na ito. So salamat sa Diyos sa mga tao na iyon. So there. Now with that said, so makikita natin nasaang kampo man ang isang Kristiyano pagdating sa peccability, impeccability issue. Sabi rin ni Stephen Wellum, both viewpoints admit that in wrestling with the question, one must do justice to the following biblical truths. May dalawa tayo at least na common ground. Both peccability camp and impeccability camp believe these two things. Una, Jesus never actually sinned. Yun yung una. Tayo doon? In harmony tayo sa kanila. Scripture is clear on this point, so the issue is whether Jesus could have sinned, not whether He actually did. At secondly, both camps kinikilala, Jesus was tempted and His temptations were
genuine. Na siya talagang natukso or tinukso, na experience niya yung tukso. Makikita natin yan in Luke chapter 4 verse 2. Matapos si Jesus Christ i-anoint ng banal na Espiritu para mag-umpisa yung kanyang panawagan, di ba, yung kanyang ministeryo, ang kaagad-agad na nangyari, after he was empowered by the Holy Spirit, siya ay tinukso kaagad. Makikita rin natin yan in Matthew chapter 4, Matthew 3, nakita natin yung baptism ni Jesus Christ, inanoint siya ng banal na Espiritu. Matthew chapter 4, nandun na yung temptation niya in the wilderness. Binasa natin kanina Hebrews 4:15, makikita rin natin yan sa Hebrews chapter 5, verses 5 to 7, na he learned obedience, no? Dahil nga, siya ay tinukso. At sa kanyang, o pagtutukso sa kanya, siya ay nanatili na sumusunod sa kalooban at sa kautusan ng ating Panginoon. As we have quoted kanina sa ating sermon, Romans chapter 10 verse 4, Christ is the culmination of the law for righteousness to them that believe. Si Kristo ang katuparan ng kautusan sa kanila na mga sumasampalataya sa Kanya. Stephen Wellum again, sabi niya, one must affirm then the genuineness of Jesus' temptations as the obedient Son from the beginning of His ministry to the cross. He faced trials, temptations, and sufferings for us. Any view that minimizes the reality of His temptations is inconsistent with Scripture. Lalo na kapag pinanghahawakan yung impeccability ni Christ, usually ang argument ng kabilang kampo, so ibig sabihin, for formality's sake lang or for the sake of appearance lang yung temptations. Hindi siya talaga genuine, di ba? So, maisip mo anong silbi? Di ba? Kung hindi naman pala siya able to sin, so ano yung temptations niya? Is that for formality's sake? Di ba? Kung alam niyo yung mga video games, minsan may cheat na hindi ka mamamatay kahit barilin ka. Di ba yung mga ganon? May mga cheat codes and so forth and so on. Parang sa StarCraft yata yun, power overwhelming. Ita-type mo dati nung kami mga bata. Laro kami StarCraft para hindi ka tablan ng kalaban, type mo lang power overwhelming. Tapos kahit ano mangyari, hindi ka mamamatay. And so on. Pero hindi ganon. It's not only for the sake of appearance, it's not only for the sake of formality, genuine talaga ang na-experience ng mga temptations ng ating Panginoong Hesukristo, despite the fact that I would argue my position now is impeccable siya. Kaya kailangan nating tandaan, kumpara sa ating dalawang paksang naunang inaral patungkol sa doktrina ni Kristo, ang mga tunay na Kristiyano na nasa magkabilang kampo ng paksa ngayon ay dapat pa rin magturingang magkakapatid sa kabila ng di pagsang-ayon sa isa't isa. Siguro pwede kong gamitin ang aking sarili as an illustration at ang mga tao sa ASOK. Sama na rin natin si Pastor Exley dahil nakausap ko rin siya bahagya tungkol sa topic na ito nung sila'y naririto. Hindi naman ako tinuring nakakaiba ng mga yon. Di ba, kahit hindi pa ako kagad naniniwala na kagaya ng sa kanila, sa halip ako'y tinuring nilang kapatid at nagkaroon sila ng pag-i-edify in the best way possible that they could have at the opportunity na meron. Nagpadala pa nga si Pastor Foy ng article na babasahin upang aking tingnan ang mga bagay na ito. Sa kanya actually galing yung mga kino-quote ko mula kay Stephen Wellum. So, hindi tayo dapat maging, kumbaga, condemning of our fellow brethren. Ibang usapan pag ang dininay hypostatic union kasi heresy yun. Ibang usapan kapag ang dininay yung two wills ni Jesus Christ in His person. Pero ito, at least we can be charitable. Kasi at the end of the day, it affirms the sinlessness. It affirms that Christ is really righteous. Kahit nagkakaiba tayo ng posisyon whether He could or He could not sin during His earthly ministry. And again, I now hold the view of the impeccability of Christ or His non-ability to sin during His earthly ministry. So talakayin na natin yon. So I will concentrate dahil inaral na for some of you, hindi ko na matandaan kung sino yung mga taong naroon noon, itinuro ko na to. Tama ba din? Alam ko si Den kasi sigurado kong nandun during that time. Kasi Sabado ko yun itinuro kung hindi ako nagkakamali. Nagbigay pa ako sa inyo ng somehow clip galing sa Ligonier Conference kasi si R.C. Sproul at si Sinclair Ferguson ay mga peccability folks. Unlike sila John MacArthur, kita nyo, charitable sila. John MacArthur and some of the people na mga kaibigan nila are in the impeccability camp. Pero never nilang i-deny ang pagiging magkapatid ng isa't isa. So pag-aralan po natin yung impeccability ng ating Panginoong Hesukristo. No, I'm not gonna be diving much in. Magbibigay lang ako ng mga ilang pahapyaw patungkol sa impeccability dati para may paliwanag ko kung ano yung nagudyok sa akin na magbago ang aking persuasion sa mga bagay na ito na may mga ilan akong bagay na hindi consider pala or inadequate na mga bagay na understanding sa mga bagay na ito
na naliwanagan ako yung I should have seen this or I should have viewed it this way. Sana dito ko tiningnan. Pero wala namang late pag sa ating Panginoon. Mahalaga yung edification ay talagang ibinibigay niya sa kanyang mga tupa. Gusto ko munang i-quote muli yung bahaging to ng Chalcedonian Creed kasi magiging foundational ito sa atin. Kailangan natin i-consider yung mga biblical parameters na para ma-reconcile natin yung impeccability ni Christ, kailangan meron tayong mga bagay na hindi gawin. Ano yon? Sabi rito, iisa at pareho siyang Kristo, anak, Panginoon at bugtong na anak. Nakikilala sa dalawang kalikasan, kaya doon tayo nag-umpisa sa hypostatic union. Nang walang ito yung dapat natin hindi gawin. Hindi natin dapat paghaluin. Una, walang paghahalo. Pangalawa, walang pagbabago. Paghahati at walang paghihiwalay. Ang pagkakaiba ng mga kalikasan ay hindi kailanman nawala. So, ibig sabihin, we must make distinctions. Nandun pa rin tayo sa distinction. Ang pagkakaiba ng mga kalikasan ay hindi kailanman nawala dahil sa kanilang pagkakaisa. Kundi, ang mga katangian ng bawat kalikasan ay nananatili. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ilagay sa pagka-Diyos ni Kristo ang mga katangian ng pagkatao and vice versa. Hindi natin pwedeng ilagay sa pagkatao ni Kristo ang mga katangian ng kanyang pagka-Diyos. Both natures maintain its own attribute. Yun yung kailangan natin na tandaan. Kasi minsan, sinasabi ng peccability camp, which is isa rin sa mga arguments ko before, ibig sabihin pala, nakialam ang divine nature ni Christ para hindi magkasala ang kanyang human nature kapag ka ganon. Which is, naliwanagan ako, mali pala yung, ay isa pa na yun. Kasi mali yung tinututukan ko before. At sa tingin ko, with all love and respect to those who hold the peccability camp, mali yung anggulo na kanilang tinitingnan. Again, with all love and respect to them. So nakalagay dito, ang mga katangian ng bawat kalikasan ay nananatili na pinagbubuklod ng isang persona at isang hypostasis. Ibig sabihin isang pag-iral o likas na kabuuan. Siya ay hindi nahahati at napaghihiwalay sa dalawang persona, hindi rin sa two persons, kaya mali si Nestorius, kung pamilyar kayo sa heresy of Nestorianism. Kundi iisa at pareho siyang bugtong na anak. Ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, gaya ng pinahayag noon ng mga propeta, itinuro niya mismo tungkol sa kanyang sarili at ipinasa sa atin na simbolo ng mga ama. Tinutukoy ng mga ama dito yung ating church forefathers. Yung mga naunang nagturo patungkol sa mga bagay na ito at sila na mga kumundina sa mga heretical views about Jesus Christ after the post-apostolic age, matapos yung age ng mga apostles. Ngayon, hindi ko pwedeng sobrang habaan yung lecture natin. Although marami tayong anggulong maaring tingnan para ating mapatunayan yung tinatawag na pagkatama or accurate sa scripture ng impeccability ni Christ. So, ang ginagawa ko as I was discerning these past few days, because for the sake of time, ay kukuha ako ng isang anggulo na, kasi doon din ako naliwanagan by looking at that angle, na kung saan ay magandang umpisahan o simulain para maunawaan natin ang kagandahan at katotohanan ng pagiging impeccable ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yan? The comparison between the first Adam and the last Adam. Dito po ako tututok. Dahil dito rin po ako nagkaroon ng kakulangan noon. The comparison between the first Adam and the last Adam. Ngayon, tingnan po natin, isa sa mga talata na ating at least titingnan ng may paghihimay ng kaunti is 1 Corinthians 15:45-47. Kinuha ko na lang po sa ESV para at least siya ay pinakamalapit at saka reader-friendly dun sa original Greek language niya. Sabi rito, thus it is written, o nasusulat, the first man Adam became a living being, the last Adam became a life-giving spirit. So doon pa lang may contrast na di ba? Compare and contrast. But it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. And then highlight natin yung verse 47, the first man was from the earth, a man of dust. The second man is from where? Is from heaven. So yon. Ngayon, for the sake of context, para hindi naman sabihan ako na binubutya ko yung text, ang context nito ay tungkol sa final resurrection. Diba, kung titingnan yung 1 Corinthians 15, may mga nagdi-deny ng resurrection. So, ang ginawa ni Paul ay ituro ng maayos ang resurrection, ipakita yung kagandahan ng darating na resurrection dahil yun yung glorification, yun yung consummation na kung saan ang kabuuan ng kaligtasan ay atin ang matatamo. Hindi lang basta ang ating kaluluwa ang natubos, ngunit maging ating katawan. Ayun yung talagang sinasabi dito
ni Apostol Pablo. Pero sinabi at nilinaw din niya na ang Panginoong Hesukristo, ang tamang pananaw kay Kristo, na siyang ating dapat pinaniniwalaan, pinananampalatayanan, na siyang magiging dahilan kung bakit may katiyakan tayo ng consummation, ay galing sa langit. So pinag-iba dito na the first man was from the earth. Ang tinutukoy na first man ay sino? The first man, Adam. Tama ba? He became a living being. From the earth, a man of dust. The second man is from heaven. Ngayon, papaliwanag ko muna kung saan yung kakulangan ko dati. Para sa iba sa inyo, siguro natatandaan nyo ito kasi malimit ko itong argument. Ang sinasabi ko dati, dahil si Adam ay ganito ang pagkatao niya pre-fall, siya ay sinless and positively righteous, pero may capacity siya. Ginagamit ko pa si Augustine dati. Tawa ba din, natatandaan mo? Yung pre-fall state ni Adam, na makikita natin na si Adam ay may ability to sin and ability to not sin. Tama ba? Ayun. Dahil bagamat siya ay sinless at positively righteous, pero in terms of willing or will, capacity to choose, binigyan siya ng Diyos ng capacity to choose the opposite of holiness. Tapos ang argument ko, dahil ganun ang pagkatao ni Adam, at si Christ ay tinatawag na the final Adam, the second Adam or the last Adam, therefore his humanity is the same. At alam nyo, wala pong mali doon. Ang mali lang, ay masyado akong tumutok sa anggulo ngayon. Na instead of me looking at the person of Adam compared to the person of Christ, I was focused on the human nature of Adam compared to the human nature of Christ. Nakita nyo? Doon ako kasi nakatutok sa nature, hindi doon sa person. At mahalaga na ang tutukan ng person kasi ganito rin. Meron tayong tinatawag sa Bible na typology. Sino pong familiar doon sa term na yon? Tipologo sa Tagalog. Ang ibig sabihin nun, everything in the Old Testament is only a type and shadow of the reality that are revealed and fulfilled in the New Testament. Sabi sa Romans 5, anong tawag kay Christ? O saan tawag kay Adam? Adam was the shadow of the one to come. Tama ba? Shadow. May pagkakaparehas ba? Meron. Anong pagkakaparehas? Parehas silang federal head. Pangalawa, parehas ang kanilang human nature. Pero ito yung lagi nating tatandaan. Ito rin ay medyo, tawag doon, nakalusot. Di ba? Nakalusot sa aking kaisipan. Inaamin ko pong nakalusot ito. Ano yung kaisipan na yon? Pag sinabi mong type and shadow, sa pattern niya sa Bible, yung tinatawag nating Old Testament, New Testament relationship, laging better ang fulfillment. Tama ba? Ang foreshadowing, or rather ang fulfillment, is always better than the foreshadowing. So therefore, sabi ko nga kay Den, isa sa mga illustration ko kanina umaga, Den, may dalawang iPhone, kunwari, iPhone 1 and iPhone 2. Parehas bang iPhone? Parehas. Which is better? iPhone 1 or iPhone 2? Kahit parehas iPhone. iPhone 2. In terms of what? In terms of specs. But both of them are both iPhones. Ito parehas Adan. Parehas ulo. Pero which is better? The first or the second? The second. In terms of what? Person naman. Nakuha nyo ba? Yun, medyo nakalusot siya. So, pasensya na kayo. Buti na lang may biyaya ang Diyos sa atin. Para bigyan natin ng at least visual na illustration. Pagkumparahin natin silang dalawa. First Adam. First Adam is this. Unahin natin similarity. Sinless and positively righteous humanity. Pero siya ay one nature in one person. Kuha nyo po. Puntahan natin si last Adam or si Jesus Christ. Parehas. Sinless and positively righteous humanity. But the difference, two natures in one person. So doon pa lang makikita natin na better na si Jesus Christ. So though may similarity silang dalawa, dapat hindi tayo makulong sa kaisipan ng similarities lang nila. We have to consider the uniqueness of the last Adam compared to the first Adam. Kaya nga,
Dahil dapat natin kilalanin sa persona ni Kristo yung kanyang dalawang kalikasang nagsama na hindi pwedeng paghaluin, hindi pwedeng hindi pwedeng bigyan ng baga ng changes, hindi nag-iiba, hindi dapat paghiwalayin at paghatiin, pero dapat bigyan ng distinction. So dapat nating malaman, kaya natin inumpisahan ang series na ito by understanding the hypostatic union. It is because understanding the hypostatic union of Christ is key to understanding His impeccability. Kaya doon natin inumpisahan ang mga bagay-bagay. And connecting it to the hypostatic union, one should know that sin is committed by the person and not the natures. Remember my argument before? Natandaan nyo ba? Ano yung argument ko? Parang argument ni R.C. Sproul at ni Sinclair Ferguson. Kasi honestly, sa kanila ko yun din nakuha. And at first, I was convinced by their argument until I wasn't anymore. Ang sinasabi lagi, syempre, meron daw parang, kasi nag-quote sila ng heresy. Sabi nila, para daw docetism. Kumbaga parang napaghahalo. Yun yung heresy ng docetism eh. Pinaghahalo mo ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. So hindi siya talaga true humanity, true divinity. Ang nangyayari, siya ay demigod, which is nilinaw natin na hindi dapat ganoon ang kaisipan. Ang sinasabi nila, ang nangyari daw, pagka daw impeccable ang position mo, may dalawang nature, kuwari ito yung pagka-Diyos, ito yung pagkatao, nagsama sa isang persona, tapos para daw may buta sa gitna. Kasi yung para may sumisingaw. Kumbaga, sumisingaw yung pagka-Diyos dun sa kabilang panig, sa pagkatao, and it is the divinity of Christ which prevents the humanity of Christ to sin. Which is hindi yun ang position ng impeccability camp. So with all love to them, R.C. Sproul and Sinclair Ferguson, meron silang tinatawag na somehow strawman argument. Sinabing strawman argument, they claim na something is the position of yung kanilang opposing, pero hindi naman. Sa Calvinism, may mga ganun, di ba? Anong mga strawman argument sa Calvinism? Dahil naniniwala ka sa pagkasoberano ng Diyos sa kaligtasan, ay hindi daw nag-i-evangelize sa mga Calvinist. Tama ba yun? Strawman yun. Yung hindi naman ganun ang ating posisyon. Ang tawag doon ay misrepresentation. So there. So, ganun din ang argument ko dati na, oo, naniniwala ako sa pagka-Diyos ni Kristo, impeccable siya. Pero in His humanity, siya ay impeccable. Pero saan nakatingin? Sa natures. Pero saan ba dapat tumingin? Sa person. Kasi, hindi naman ang natures ang nagkukumit ng kasalanan. Ang natures ay naapektuhan ng pagkumit ng kasalanan, but the one committing the sin is the person. Kung nga si din ay nagkasala, hindi ko pwedeng sabihin, din nagkasala ang pagkatao mo. Ano ang ating sinasabi? Din nagkasala ka. Saan ang direksyon? Saan ang pinpoint? Sa nature niya o sa person niya? Sa person, di ba? Pag ako'y nagkasala, ay, yung pagkatao mo, Francis, nagkasala. Hindi, ano sabihin? Francis, nagkasala ka. The direction or the pinpoint, the blame is on the person, not the nature. Ang nangyari, parang si Adam, just as Adam, hindi naman sinabi sa Romans 5, just as the humanity of Adam sinned, anong sabi doon? Just as Adam sinned, death entered through one man, and therefore all died, all have sinned. Tama ba? So, we do not attribute the committing of the sin to the nature or natures in the case of Christ, but in the person. So, pag tinignan natin, balikan ulit natin slightly itong text na to. The first man was from the earth. Mayroon na rin kasama dito yung person. Ano ngayon? Si Adam. Ang person ni Adam ay ano? Creature. Tama ba? The second man is from heaven. In terms of person, creature o creator? Obviously, creator. Tama ba? From heaven eh. Diba sabi nga si tawag dito si Nicodemo sa John chapter 3. Anong sabi niya kay Jesus Christ? Siya ay naniniwalang si Kristo ay galing saan? Sa langit. Bumaba dito sa lupa. Sa madaling salita, sa person pa lang ni Christ, dapat may kaisipan na sinless siya.
And titingnan natin yung argument na to sa tulong po ni Stephen Wellum ulit. Ito sabi ni Stephen Wellum, "But there is more to the identity of Jesus than this, especially when we think of the who of the incarnation. Jesus is not merely another Adam or even a greater spirit-empowered one. He is the last Adam, the head of the new creation, the divine Son incarnate. And as the Son," so hindi siya nakatutok sa what, di ba? Saan siya nakatutok? Sa who. Hindi siya nakatutok masyado sa nature, although mahalaga ang natures. Nakatutok siya sa person. As the Son, it is impossible for Him to sin and to yield to temptation because God cannot sin. Behind this assertion is the fact, highlight natin, that sin is an act of the person, not of the nature. And that is in the case, or that in the case of Christ, He is the eternal Son. As MacLeod, kinukot natin siya noong mga nakaraan, si Donald MacLeod, as MacLeod rightly reminds us, if He sinned, God sinned. At this level, the impeccability of Christ is absolute. It rests not upon His unique endowment with the Spirit, nor upon the indefectibility of God's redemptive purpose. Ibig sabihin, hindi kailanman mahadlangan o masisira ang layuning pagtubos ng Diyos, but upon the fact that He is who He is. Dapat ang comparison natin between the first Adam and the last Adam is based upon who they are. Adam is Adam, the last Adam is Jesus Christ. They are who they are. Adam is who he is. Jesus is who He is. A man formed from the ground, the other one is the incarnate Son of God. Layo ng pagitan, no? Ang layo ng gap. Ang layo ng difference nila sa isa't isa. Now, with that said, kailangan din nating linawin para maiwasan natin yung tinatawag na parang semi-docetism. Yun yung term. Again, pag sinabi nating docetism, para pamilyar kayo sa term, may heresing lumaganap dati na ang tawag ay docetism, na ito ay pinaghahalo somehow yung pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Kaya nga malinaw sa Chalcedonian Creed na hindi dapat natin pinaghahalo ang dalawang kalikasan ni Kristo. Kasi pag pinaghalo natin yon, mawawala yung sense ng true humanity at true divinity of the Lord Jesus Christ. Bagamat absurd sa iba, nilinaw natin, kaya lagi natin kinukotong nakaraan si Louis Berkhoff, kailangan pa rin natin kilalanin yung mystery behind it. Kailangan natin kilalanin na tayo ay finite being at infinite being ang ating kinikilala dito. Sabi ni Stephen Wellum bilang paglilinaw, what made it impossible for Him to sin was not His divine nature. So wag natin isipin na ay dahil kasi parang nakialam ng kaunti yung divine nature, nagkabuta sa gitna. Para pang nilagyan, di ba? Parang nilagyan ng buta sa gitna, parang kumari ito may pader. Naghihiwalay sa human nature sa kabila sa divine nature. Tapos may butas daw, may nasisingawan. Di ba? Sumisingaw daw sa kabila, kaya napipigil yung pagsin ni Christ. That's not the point. Makikita natin eventually na ang human nature ni Christ is talagang empowered and anointed by the Holy Spirit of God. So what made it impossible, or what made it impossible for Him to sin was not His divine nature as an acting agent, but the fact that He is the Son. Saan pa rin siya tumututok? Sa person. Laging siya yung person ang datingnan in relation to the Father and Spirit. And as the Son, He speaks, acts, and chooses gladly and willingly to obey His Father in all things. Para maging malinaw, tingnan natin, kung titingin tayo sa kalikasan, pag tiningnan natin maging yung kalikasan ni Kristo, ay talagang hindi siya talaga posibleng magkasala pa rin. Tingnan natin, sinabi ni James sa James 1:13, di ba si Christ ay divine nature din? One of the persons of the Trinity. Let no one say, when he is tempted, I am being tempted by God. Why? For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. What made Christ impeccable sa Kanyang divinity is because God cannot be tempted with evil. God has no experience of temptation. But the humanity has the experience of
temptation, but never the divinity. So, kumbaga, both impeccability and peccability come sold doon, no? Hindi talaga pwede magkasalang divine nature. Pero tingnan natin human nature ni Christ. Acts 10:37-38, nangangaral si Peter. Nangangaral siya kay Cornelius, tas nangangaral siya sa mga hintil at the time, tas biglang pumunta sa kanya yung mga kapwa niya Hudyo, kine-question sila, bakit ka nangangaral sa bahay ng mga hintil? Hindi, pumayag si Christ bakit hindi? Di ba? Sabi niya sa Acts 10:37-38, you yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed. Ano ba nangyari after niya i-baptize si Christ? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Hindi lamang pagdating sa ministerial works of the Lord Jesus Christ, siya ginabayan at in-empower ng Holy Spirit, but even in dealing with the experience of temptation. Tama ba? Kaya nga, ipapaalala ko mulit, matapos sa mga narratives ng 4 Gospels, specifically Matthew, at saka ng Luke. Matapos si Kristo bautismohan, pagdating niya sa wilderness siya ay tinutokso na ni Satanas. In-empower siya. Pero kailangan nating tandaan, all throughout the life of Jesus Christ, maging nung siya'y bata pa, ay talagang tinutokso na rin siya ni Satanas. Kasi Hebrews 4 he was tempted in all respects, just like us. So dito natin makikita, by the power of the Holy Spirit in His human nature, the Holy Spirit prevented Christ to sin and thus empowered Him to obey the full will of God. Tapos sa divine nature, talagang hindi. Pero ang titingnan natin ay yung person. Pag tiningnan natin yung person, ganito ang mangyayari. Dahil person tayo dapat nakatutok. If the person of Christ is able to sin, di ba nakita ko nga dapat ganito yung pag-iisip? The natures are affected by the person. Tama ba? Not the vice versa. Ang iniisip ko kasi dati, the natures affect the person. Kaya ang aking argument parang sila R.C. Sproul dati. Pero it's the other way around. The person affects nature. Ngayon, with all that said, lagi nating tatandaan, lahat ng ginawa dito ni Kristo, kasi balik tayo sa hypostatic union. Sa hypostatic union, may dalawang tunay na kalikasan sa isang persona ni Kristo. Sa madaling salita, lahat ng operations ni Christ during His earthly ministry is the operation not only of His human nature, but also His divine nature. Though, isinet aside niya yung kanyang divine rights and privileges. Maliwanag ba? Kaya nga, ang tawag natin sa lahat, pag tiningnan natin yung 4 na gospel accounts, patungkol sa kasaysayan ni Kristo, huwag nating tingnan, ay naglakad si Kristo sa tubig noong mga panahong to, Diyos siya. Ay si Kristo nagutom noong panahong to, tao siya. Hindi natin dapat gano'n ang kaisipan. Whether si Christ ay nagutom, whether si Christ ay naglakad sa tubig, that's the operation of the God-man. Hindi natin paghihiwalayin yung dalawa. The God-man is always in operation. Nakukuha nyo ba? God-man lagi yon. Hindi dito nakita sa John chapter 2, alam ni Kristo ang laman ng puso ng bawat isa, ay dito Diyos siya. Tapos biglang, no one knows the day or the hour, not me, not the angels, but the Father only, ay dito tao siya. Hindi ganon. God-man. Magiging heretic tayo pagka ganon ang ikaisipan natin kasi pinaghihiwalay natin ang kanyang dalawang kalikasan sa isang persona. Maliwanag ba o magulo? Bago ako magpatuloy. Sabihin niyo totoo. Gusto ko maunawaan niyo to. Okay naman po. Sige po, let me continue. Let's move on. Sabi ni John Owen, para makatulong sa atin, mula sa kanyang aklat, The Glory of Christ, the spotless holiness of Christ was such as that He was not only free from sin, but He was incapable of sinning. He could not sin because in His divine nature, there's no possibility of sin. And in His human nature, kagaya ng illustration natin kanina lang, He was fully confirmed by the Spirit of God. So there's no way that He could ever sin. Sabi naman ni Jonathan Edwards, mula sa kanyang works, the works of Jonathan Edwards, ito, nadidelay yung yan. Christ was not only without sin, but He was incapable of sinning.
For as the Son of God, saan ulit nakatutok? Person. For the Son of God, He was possessed of a divine nature which was infinitely holy, and as the mediator between God and man, He was endowed with the fullness of the Spirit, confirming Him in perfect holiness. Si Richard Baxter from his book, The Saints' Everlasting Rest, the holiness of Christ was such that He could not sin, for it was not merely a state of righteousness, but the very essence of His nature. Both divine and human was entirely pure. Dalisay ang kanyang buong pagkatao at ang kanyang buong pagka-Diyos. Kaya kung matatandaan nyo, yung tinagalog version natin ng Chalcedonian Creed, anong sabi doon? Sa mga unang bahagi, sa kanyang pagka-Diyos ay ganap, sa kanyang pagkatao ay ganap din. Perfect in both humanity and in His divinity. Now, si Thomas Goodwin, from his book, Christ Set Forth, Christ was perfectly holy, without the least inclination to sin. His humanity, ito pa, the harmony of the two natures. Not just the unity of the two natures in one person, but the harmony of the two natures in one person. His humanity was in perfect harmony with His divinity, and therefore, He was incapable of sinning. For sin could never have any place in His heart. At para maliwanag natin yung mga bagay na to further, kasi pag-usapan natin bagay yung temptation niya, balikan natin. Sabi ni Charles Hodge sa kanyang Systematic Theology book, temptation does not imply the possibility of sin in Christ. His impeccability is certain. Kung matatandaan nyo, isa sa mga kinokot ko mga scriptures dati para ipaglaban ang impeccability ni Christ is yung 2 Samuel chapter 7. Tama ba din? Nung ipino-foreshadow kay David na mula sa kanyang lipi o lahi magmumula ang Kristo, ang Mesiyas. Diba ano yung sabi kay David? Diba? And His kingdom will be an everlasting kingdom. Doon natin makikita na ang tinutukoy doon ni Yahweh ay hindi si Solomon. Kasi bagamat si Solomon ay nagpatayo ng templo, ang templong yun ay makailang beses nasira. Tama ba? Pero ang tinutukoy doon ay magmumula, kaya ang tawag kay Jesus Christ, di ba sa mga Gospels, Jesus, anong kasunod? Son of David. Tama ba? Son of David, kasi siya yung katuparan noon. Di ba? Sabi pa nga sa Revelation, He is the heir and offspring of David. Di ba? Si Jesus Christ yun. Pero isa sa mga nakalagay sa 2 Samuel 7, may sinabi doon, alam na alam nyo din, malimit namin niya kinukote din eh. Ang sabi ni Yahweh, if he sins, I will smite him. So dahil may word na if, di ba? Usually, pag ginamit natin ng word na if, ano siya? A statement of possibility, tama po ba? Kasi kung siya ay magkasala, siya ay aking hambalusin, I will smite him. Actually, ginamit yun eventually ni Isaiah nung sinabi niya, but he was smitten, stricken by God. Di ba ginamit ni Isaiah eventually sa Isaiah 53? He was smitten, stricken by God. Kinuha niya yon doon sa 2 Samuel. Tapos kinote din eventually sa New Testament ng mga apostle, ng mga writers noon. Pero ito yung magandang, kumbaga, enlightenment din i-share ko sa inyo. Kailangan ng mga Kristiyano, tama si Jeff Durbin, sabi ni Jeff Durbin, Christians should learn how to think in terms of categories. Ano ibig sabihin nung kailangan marunong tayo mag-categorize? Kailangan tayo mag-contextualize, marunong mag-contextualize. Kasi, for example, pagdating sa doctrine of limited atonement, nagkakamali ang mga Armenian kasi hindi nila kinakategorize yung paggamit sa Bible ng word na all. Tama ba? Pag sinabing, and He died for all, ang iniisip nila lagi, ang ibig sabihin nun, universal all. Pero alam natin, ng all could used in a universal sense, pero it could be used in a specific sense. Pag sinabi nating all, pwedeng ang ibig sabihin nun sa konteksto ay lahat ng tao sa daigdig. Or pag sinabing all, pwedeng collective or specific, lahat ng tao sa Pilipinas. Diba? May pinagkaiba ba? Meron. Ang isa, lahat ng tao sa daigdig. Ang isa, lahat ng tao sa Pilipinas. Pero ano yung parehas na ginamit na salita? The word all. But it was used differently. It was used categorically. Yung word na if,
ay hindi laging ibig sabihin ay posibilidad. Doon din ako nagkamali. Diba? Kumbaga, naging inconsistent ako doon sa notion na yon. Lagi akong, ay yung all dapat ginagamit in terms of category, yung if nagkamali naman ako. Di ba? Doon ako nagkamali. Doon ako may kakulangan. Ang context po nung sinabi ng Panginoon is, if he sins, I will smite him, sa 2 Samuel 7, is not a statement of possibility. It is a statement of proof. Ano yung proof doon? Hindi nun, yung konteksto nun ay hindi sinasabing may posibilidad magkasala ang paparating na Kristo. Ang sinasabi nun ay pinapatunayan ni Yahweh na siya ay banal. Dahil maging kahit ang anak niya ang magkasala, hindi siya magbubulag-bulagan sa kasalanan at kailangan niyang hambalusin ang anak niya pag ang anak niya nagkasala, kanya itong gagawin. Nakita niyo yung difference? The context there is the holiness of Yahweh, not the possibility of Christ to sin. Na yung maliwanag na ngayon din. Kasi lagi naming pang bato namin dati yun eh. Pagka nagpo-polemics kami, ang polemics iba sa apologetics. Apologetics is the defense of the Christian faith against other opposing worldviews. Ang polemics ay yung pag-i-edify natin sa kapwa natin Kristiyano with different views. Halimbawa, yung guys, 1689 Federalist Cubao, classic polemics ang tawag doon. Pag sa polemics, yung lagi sinasabi namin din, 2 Samuel 7, natatandaan ko pa, nung tayo ay nag-uusap nila Bro Aris, kasi impeccable na siya dati. Doon kami lagi napunta din, 2 Samuel 7, but if he sins, I will smite him. Yun. He's able to sin. Hindi, holiness ni Yahweh ang tinutukoy doon. Na si Yahweh ay hindi magbubulag-bulagan. Na nakita natin, na bagamat ang kanyang anak na ipinadala dito sa daigdig, ay hindi nagkasala, pero dahil tumayo siya bilang sin-bearing substitute, ano nangyari? Hindi siya nagkasala, pero natagpuan ang kasalanan kay Kristo, not as a sinner, but as a sin-bearer. Was Jesus smitten, stricken by God? The answer is yes. Why? Because God is holy. Non-negotiable yung holiness niya. Di ba? Hindi ginawa ng anak niya, pero binitbit ng anak niya, kahit anak pa kita, hahambalusin kita ng aking kabanalan. Parurusahan kita on behalf of those whom you are substituting for. So sana malinaw yon. So temptation, talagang naranasan ni Jesus Christ. Pero, hindi yun makapenetrate sa kanyang kalooban. Kasi kung titingnan natin, alam niyo po kung bakit tayo nagkakasala? Dahil, ang tukso ay nakaka-penetrate sa ating kalooban. Di ba tayo po pag may tukso, pinapander pa natin? Minsan. Alam ko hindi ito tama, pero kasi... Kaya nga kanina nakita natin dun sa 1 Corinthians 9, in verse 27, yung tinatawag nating disiplinang may pagtanggi sa sarili. Yung disiplinang may hapdi, kung tawagin. Kasi it is really painful to deny oneself. Jesus Christ, ano nangyari sa kanya? Though he gave up his divine rights, but he never had to do second thinking. He never had to ponder. Na-experience niya genuinely yung reality of sin, but only externally, not internally. Hindi niya kailangan pag-isipan. Kaya parang halimbawa, yung mga petals ko rin ito, o kaya ito, parang gagawin ko ba o hindi. Yung mga ganon, di ba? Pinaponder niya. Hindi siya ganon. But instead, while he experienced the realities of temptation, he remained in the path of undivided obedience. At saka isa pa, hindi natin pwedeng i-minimize yung temptation ni Christ. Kasi hindi ng argument ng iba nating kapatid na peccable. Sabihin nila, di for a show lang pala yung temptation. For formality's sake, for appearance sake. Pero alam nyo, hindi ko lang po nailagay dito. Sinabi rin ni Stephen Wellum. Sabi ni Stephen Wellum, hindi natin pwedeng isipin yun na may minimalization of the experience of temptation ni Christ dahil kung tutusin, mas matindi ang temptation ni Christ kaysa sa atin. Tingnan niyo mga temptation kay Christ. Unique sa Kanya. Hindi tayo pwedeng tuksuhin sa ganito. Aside from the fact na yung mga temptations natin naranasan niya, mayroong mga unique temptations siya kagaya ng una. Ano yung unang tukso sa kanya ni Satanas? Gawin mong tinapay ang bato. Sa tingin niyo pwedeng itukso sa inyo yon?
Masabihin ko, Sedi, gawin mong tinapay itong kampana at ako'y nagugutom dito sa unahan. Diba? That doesn't apply to us. Pero yun yung mga temptations kay Christ. Tumalon ka at utusan mo ang mga anghel na saluhin ka. Diba? Ano pa? Alam nyo pati ang temptation ni Christ, kung titingnan natin, leaning pa rin towards righteousness. May isa pang temptation si Christ. Maganda nga yung sinabi dito ng ibang mga commentators about the impeccability of Christ. Sa temptation ni Christ, from start to finish, yung temptation ay kitang-kita. Alam natin yung sa Luke 4, Matthew 4 na temptation ni Christ sa wilderness, sa Gethsemane may temptation pa rin sa kanya. Ano yung temptation? Na hindi siya tumuloy sa krus. Tama ba? Pero tingnan nyo, dito tayo maaantig sa ating tagapagligtas. Doon natin makikita talagang banal siya. Ang temptation niya leaning towards righteousness. Hindi siya natatakot mamatay o masaktan. Alam nyo kung ano yung dahilan ba't niya hinihiling yon? He could not imagine to be connected with sin. Inumin niya yung cup of wrath which is pag inom niya nun, bit-bit niya ang kasalanan natin. Isa pa, he cannot imagine the experience of being what? In enmity with the Father. Diba yun yung tukso sa kanya Leaning pa rin sa righteousness Ayaw niya mabahiran ng kasalanan. Ayaw niyang mapahiwalay sa Ama. Samantalang tayo, wala tayong pakundangan, di ba? Lalo na nung unregenerate state natin. Ang hiling natin lagi, Lord, sana ito ang mangyari kahit alam natin, pag sinuri natin, sinful naman yung hinihiling natin. Si Christ, yung kanyang temptations leaning pa rin towards righteousness. Pero sabi niya sa bandang huli, yet not my will, but yours be done. At nangyari nga ang kalooban ng Ama na tinanggap. Yun yung tinatawag nating passive obedience of our Lord Jesus Christ. So muli lilinawin ko, as we gradually end, huwag nating maliitin. Hindi porket impeccable ay pwede nating maliitin ang tukso ni Jesucristo, at hindi porket impeccable pwede na nating maliitin ng tagumpay ni Jesucristo. Isa pa rin yung sa mga argument ko dati that I am now recanting. Sinasabi ko noon, pag peccability ka, the victory of Christ is real victory. And now I repent and would say, even as an impeccable Christ, which is, I believe now He is, the victory is still a real victory. Tagumpay pa rin. It's not all just an act. Naniniwala pa rin tayo sa Hebrews 4:15 that He is able to sympathize with our weaknesses. Why? Because in all respects, He was tempted as we are, yet without sin. Totoo yung experience. Hindi lang siya kailanman mag-give in or nag-give in. Kaya nga sabi ni si Stephen Wellum, and we'll close with this. It is this truth, the impeccability of Christ ang tinutukoy niya, that provides the grounding and assurance of the indefectibility of God's sovereign plan, and ultimately explains why in Christ all of God's gracious purposes cannot fail. It is also the reason why the last Adam is far greater than the first, and thankfully, why the redemption He secures is gloriously better in every way imaginable. Kaya actually, pinapahiwatigan pa lang ang pagdating ni Kristo sa lumang tipan. Nakatitiyak na ang bawat mananampalataya na magtatagumpay siya. The victory is not an if victory. The victory is a when victory. Yun ang kagandahan ng biyaya ng doktrina ng impeccability ng ating Panginoon, yung kanyang kawalang kakayahan na magkasala. Kumbaga, it really makes us grounded in the gospel. It gives us the assurance of salvation. Dahil tunay nga ang tagumpay. Dahil there's no way that Christ would have ever gave in. There is just no way that He would ever, or He did ever, gave in. Sana mga bagay na ito ay maging pagpapala sa ating lahat at magbigay sa atin ng biyaya at kapayapaan. If you have questions mga kapatid, o kaya mga clarifications or anything na unclear na gusto nating linawin, baka may gusto ko yung sabihin, sige po, mag-ukol tayo ng oras po para. This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church.
We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.